Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacid. At bagong lahat, nais ko muna kayong batiin ng isang maligayang Pasko ng Pagkabuhay sa taong ngayong 2025. Sa ating pagtatanghal ngayong araw ay tampok si Paulina Pretiosi, ina ng 5 anak at dinapuan ng malubhang sakit. Ang mga kamag-anak at kaibigan niya ay naghahanda na para sa kanyang kamatayan, ngunit hinulaan ni Padre Pio na siya ay gagaling sa kanyang misa sa Pasko ng Pagkabuhay. Habang ang Gloria ay naawit at ang mga kampana ng simbahan ay tumutunog para sa muling pagkabuhay, si Paulina ay mahimalang bumangon mula sa kanyang higaan. Ganap na gumaling. Ang kaganapang ito ay pinarangalan bilang isa sa mga himala ni Padre Pio. Alamin ang mga detalye at tutukan ang pagtatanghal ngayong araw. Noong mga unang buwan ng 1925, 1925, si Paulina Preciosi, isang banal na babae at isang mabuting ina sa kanyang 5 anak, ay nagkasakit ng bronchitis. Siya ay isang membro ng ikatlong Orden Franciscano at lubos na kinagigiliwan ng mga taga San Giovanni Rotondo kung saan siya nakatira. Sinabi tungkol sa kanya na siya ay may bihirang kasalanan ng budhi at kasing halaga ng kanyang apelyido. Ibig sabihin, Preciosi, no? Precious in English. Habang papalapit ang Semana Santa o mahal na araw, naging malubha ang kanyang kondisyon at tuluyang naging pulmonya. Ngunit walang magawa ang tumitingin na doktor sa kanya. Mahirap na araw ang naghihintay para kay Paulina. Ang kanyang asawang si Lorenzo at ang mga anak ay lalong nabalisa habang siya ay lalong lumalala. Lumapit ang ilan sa kanyang mga kaibigan kay Padre Pio para humingi ng tulong. Ngunit sumagot siya, "Ano ang magagawa ko? Ako ay isang abang makasalanan lamang." Dagdag pa niya, dapat silang magdasal at patuloy na magdasal para hindi siya kunin ng Panginoon. Nagdasal nga ang kanyang kapamilya, kamag-anak, kaibigan at kapitbahay, ngunit tila hindi umabot sa langit ang kanilang mga pagsusumamo. Habang lalong nagiging desperado ang kanyang kalagayan, nagsimulang magamba ang doktor para sa kanyang buhay. Walang bisa ang mga gamot at halos tumigil na siyang kumain. Noong linggo ng palaspas, muling nanalangin ng kanyang mga kaibigan kay Padre Pio. Ikinuwento nila ang kanilang pangamba na magiging kapalaran ng kanyang 5 anak o siya ay mawawala sa kanila. Ngunit siya ay mukhang nag-alala, si Padre Pio, na parang hindi siya sigurado na ang poong may kapal ay mamamagitan para sa kanya. Tila naramdaman niya na ang kanyang kapalaran ay napagpasihan na at hindi na mababago. Nagpatuloy ang magkakaibigan. "Padre Pio," sabi ng doktor, "wala nang pag-asa." Sa wakas siya ay tila natauhan at tumingin sa kanila ng matahimik si Padre Pio. Halos parang nakahanap na siya ng solusyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila ng may katiyakan, si Paulina ay babangon kasama ni Jesus. Siya ay napakabuting tao na nais ng Panginoon na makasama niya sa langit, ngunit kailangan siya ng kanyang mga anak. Dapat siyang patuloy na manalangin at huwag matakot. Sabihin sa kanya na siya ay muling babangon kasama ng Panginoon. Ang mga salita ni Padre Pio ay nagkaroon ng prophetikong kahalagahan dahil ipinapahayag niya ang isang himala na magaganap sa isang tiyak na oras. Sinabi ni Padre Pio na babangon si Paulina kasama ng Panginoon. Paulit-ulit na sinasabi ng mga tao sa panahon ng Semana Santa o mahal na araw. Ang balita ay kumalat at sumiklab sa mga hindi pagkakaunawaan at mga talakayan at pagtatalo. Nagtawanan ng mga kalaban ni Padre Pio at hinihintay ang araw na mapatunayang ang katangahan ng mga naniniwala sa kanya.
Ngunit ang iba ay nakatitiyak na siya ay gagaling. Gayunpaman, iniisip nila kung ang lunas ay magaganap sa misa ng Bisparas o Vigil Mat ng Sabado Santo o sa linggo ng pagkabuhay. Sa gabi ng Biyernes Santo, ang kaawa-awang babae ay patuloy na nagsusumamo sa Diyos na payagan siyang mabuhay para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Pagkatapos, si Padre Pio na batid sa kanyang matinding panawagan at labis na naantig ay nagpakita sa kanya sa pamamagitan ng bilokasyon. Huwag kang matakot, sabi niya sa kanya. Huwag kang matakot, anak ng Diyos. Magkaroon ng pananampalataya at pag-asa. Sa misa bukas, kapag tumunog ang mga kampana ng simbahan para sa muling pagkabuhay ni Kristo, ikaw ay gagaling. Ang kaawa-awang babae ay nagdasal buong gabi kasama ang kanyang mga kaibigan, kapitbahay at kamag-anak. Inihanda na nila ang kabaong gaya ng nakaugalian sa lugar dahil isang himala lamang ang makapagliligtas sa kanyang buhay. Wala nang magagawa ang mga doktor para sa kanya dahil walang kapangyarihan ang agham na ibalik ang kalusugan sa isang taong tila mas patay na kaysa buhay. Gayunpaman, iginiit ni Padre Pio na kailangan nilang ipagpatuloy ang pagdarasal sa Panginoon para kanyang lunas. Ngunit ng gabing iyon ay nawalan na siya ng malay o naging komatos at inihanda ng mga miyembro ng ikatlong orden ang kanilang Pransiskanong damit na panlibing o Franciscan Burial Shroud upang bihisan siya sa sandaling siya ay pumanaw. Maagang umaga noong Sabado Santo, isa sa kanyang mga kamag-anak kasama ang dalawa sa mga anak ni Paulina ay pumunta sa monasteryo upang muling makiusap kay Padre Pio na kanilang huling pag-asa. Sa harap ng walang pigil na pagluha, lalo na ang bululit o musmos, hindi niya napigilan ang kanilang kahilingan at dinoble niya ang kanyang mga panalangin. Ama sa langit, mangyaring ipagkaloob na ang sakripisyo ng misa ay magpapanibago sa buhay at kalusugan ng iyong karapat-dapat na anak na babae. Sa kanyang kabutihan ay handa siyang makasama ka, ngunit hayaan siyang manatili dito sa lupa alang-alang sa kanyang 5 maliliit na anak. Panalangin ni Padre Pio. Niyakap niya ang 2 babata na naroroon, idiniin ang mga ito sa kanyang sarili. Nadurog ang puso niya sa kanilang inosenteng pagdurusa. Samantala, isang mensahe ang ipinasa sa kanya na nagpapahiwatig na ang kura ng parokya ay dumating sa tahanan ng mga presyosi upang pangasiwaan ang mga huling ritual ng simbahan. Habang umuusad ang umaga, nakatanggap si Padre Pio ng karagdagang mga balita. Hindi na niya si Paulina kinikilala ang sinuman, siya ay halos patay na. Pagkatapos makarinig ng mga pagkukumpisal, nagbihis si Padre Pio ng kanyang mga kasuutan bilang pari. Lumapit siya sa altar at sinimulan ang misa ng pagkabuhay para sa Sabado sa simbahan ng monasteryo ng Our Lady of Grace. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Siya ay nalulungkot, sabi ng ilan. Siya ay umiiyak, sabi ng iba. Hindi ko pa siya nakitang napakalungkot. Ngunit pagsapit ng Gloria, nakita siya ng lahat na nagbagong anyo habang ang malalaking luha ay tumulaw mula sa kanyang mga mata. Kasabay nito, ang mga kampana ng simbahan na naging tahimik sa buong linggo ay nagpahayag ng pagkabuhay ng maguli ni Kristo na tumutunog ng kanyang mga hosana sa Panginoon. Lulhati sa Diyos na nabuhay. Sa tunog ng mga kampana, si Paulina Preciosi na parang hinihimok ng isang puwersang higit sa tao, ay bumangon mula sa kanyang kama. Itinaas niya sa Diyos at kay Padre Pio ang mga panalangin ng papuri at pasasalamat. Nawala ang kanyang lagnat at nabuhay muli ang kanyang katawan na may sigla na hindi kayang ibalik sa kanya ng gamot o siyensya. Sa pagkamangha ng lahat, siya ay ganap na gumaling. Nagtakbuhan ng mga tao palabas, sumigaw ng himala, gumaling na si Paulina.
Ang balita ay umalingaw-ngaw sa lahat ng dako at nakarating sa mga nasa loob ng misa. Sa pagtatapos ng seremonya, napakaraming tao ang nagtulakan papunta sa sakristiya upang makita si Padre Pio. Kung kaya't kailangan ng makialam ng karabinieri o ang pulis na Italiano upang pigilan ang kasigasigan ng karamihan. Ang ina ng maraming anak ay nakakuha ng biyaya mula sa ina ng Diyos. Si Padre Pio ay nanalangin kay Jesus at kay San Jose, ngunit sa isang espesyal na paraan sa mahal na Birhen. Tiyak na pumasok sa isip niya ang mga kataga na nakasulat sa pasukan ng isa sa mga selda ng kanyang monasteryo na nagsasabing, "Si Maria ang buong dahilan ng aking pag-asa. Maria è tutta la regione della speranza" sa Italiano. At iyan po ang istoryang aking nais ihatid sa inyo na naway naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito bilang suporta sa aming channel. At huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe lalo na kayo pong mga bagong tagapanood. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa inaharap. At inaanyayahan ko din po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwanang taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang sa bansang Pransya at ito po naaayon sa halaga ng inyong buwanang donasyon. Nais ko lang pong liwanagin na ang mga misang po ito ay hindi po para sa mga nangamatay. Ito po ay para sa inyong sariling kapakanan upang makamtan ninyo ang mga grasya ng mga misang ito. Ngunit maaari nyo namang isama sa inyong intensyon ang mga yumaong ninyong mga minamahal sa buhay. Bukod dito, padadalan rin po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ito ay bilang pasasalamat sa inyong paglahok. At paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Unang-una, maaari po itong bilang direct deposit sa aming video account. Pangalawa, maaari rin po via bank transfer sa GCash. At pangatlo, pwede rin po sa aming personal na GCash sa ilalim ng aking pangalan. At kung may nais po kayong mga katanungan, lalo na sa paglahok, maaari niyo po kaming makontak sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadrepio@gmail.com. At meron din po kaming website para sa mga karagdagang impormasyon at ito po ay www.angtinignipadrepio.org www.angtinignipadrepio.org. At hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood at maraming salamat po kayo na mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio at ginagaranti ako po sa inyo na patuloy po ang pagpapamisa para sa inyo at sa inyong mga intensyon. Maraming salamat po sa inyo sa inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.